Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay inyo pong magustuhan ang ibabahagi kong kwento. Simple lang yung trabaho ko. May maliit na kitang naipagkakasya at sumasapat lang sa buhay ng aking pamilya. Pero ang madalas ay kinakapos pa. Naaawa lang ako sa kanila sa kakarampot na kinikita ng aking bulsa mula sa trabaho. Hindi ko maibigay ang minsang kahilingan nila, lalo na ang nag-iisang anak ko na si Trisha. Parati siyang naglalambing sa akin na sana tatay, bilihan mo ako ng manika. Karga-karga ko siya. Naiiyak na lang akong pinagmamasdan ng manikang papel na matagal ko nang naibigay sa kanya, na halos magkapunit-punit na nga sa sobrang luma. At yun lamang ang aking kaya. Pinagtitiisan niya yon, ngunit ano bang magagawa ko bilang tatay niya na hindi maibigay ang gusto ng aking anak. Napakabait na bata ni Trisha, mapagmahal at marami siyang kaibigan sa baryo namin. Inaamin kong naiinggit ako sa ibang ama na nagagawang regaluhan yung anak nila. Basta na lang tutulo yung luha ko at saka nangangarap na sana kami ay guminhawa. Napahinga ako ng malalim. Pauwi na ako galing sa trabaho noon nung magkaroon ng matinding aksidente sa highway. Isang malaking truck na inararo yung mga kotse sa daan. Maraming tao ang duguan, sugatan na nadamay sa pangyayaring iyon. Madami ding namatay at bangkay na nagkalat. Iisipin mo ngang binabangungot ka ba? Kahit ikaw o sino, hindi aakalaing mangyayari ang trahedyang ito. Punong-puno ng tumalsik na dugo yung buong mukha at katawan ko. Nablangko na lang ang isip ko nung makita ko mismo ang disgrasya na iyon. At saka na lamang ako bumalik sa ulirat nang nasa ospital na ako. Nasyak lang talaga ako sa mga pangyayaring iyon nung puntahan ako ng pamilya ko para sunduin. Gabi nun, paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang senaryo na yon na nangyari sa panaginip ko. Nagising din yung asawa ko nun para tanungin kung ayos lamang ba ako, at tumugon naman ako ng pagtango. Hinaplos-haplos niya ang likod ko, at nang mapatingin ako sa manigang hawak ng anak kong si Trisha, tinanong ko yon sa asawa ko. At sinabi niya sa akin na, hindi mo ba naaalala? Dala-dala mo yan nung nasa ospital ka at mariin mo yang ibinigay sa anak mo. Natigilan ako at nagulat sa narinig ko. Niwala akong maalala na bumili ako ng manika o dala ko yan nung nasa ospital ako. Alam mo bang sobrang saya ng anak natin nung binigay mo yan? Sabi pa niya. Hindi talaga ako malinawan at hindi ko maalala. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Siguro dahil sa nangyari sa'yo, kaya may mga bagay na hindi ka maalala. Yun din ang sinabi ng doktor sa akin, dahil sa mga nasaksihan mo sa aksidente. Napangiti siya habang sinasabi yon, at saka naman ako tumango-tango. Dahil siguro yun nga, kaya siguro may mga bagay ako na hindi maalala. Yun na lang din ang pinaniwalaan ko. Naging masaya si Trisha sa bago niyang manika. Parati niya itong dala at nilalaro at kinakausap. Usually na makikita mo sa mga bata. At syempre bilang ama sa kanyang anak, ay katuwaan na rin para sa akin yon. Pinagmamasdan siya na nakangiti at enjoy na enjoy sa kanyang bihirang laruan. Pero hindi nagtagal, ay nakikita kong nang dahil sa manikang na iyon, ay nagbago si Trisha. Naging parating napapag-isa, kinakausap yung manika at naging bayolente pa. Nagsusumbong yung mga kaibigan niya na si Trisha daw ay binabato sila. Samantalang hindi naman ganon yung anak ko dati. Hindi naman ako basta din naniniwala. Pero kasi baka pinagtitripan nila yung anak ko. Pero nagulat na lamang ako na maging sa akin ay nag-iba yung ugali niya. Yung malambing na batang si Trisha, natutong maging pabalang at nagagawa pa akong tignan ng masama. Napansin ko na lang nung malaki ang mga mata ko matapos ko makita mula sa pagkakaakap ni Trisha nang ngumiti yung manika at kumurap-kurap yung mata. Nababaliw na ba ako o totoo yung nakita ko? Kinagabihan, nagising ako nung managinip ako ng tungkol kay Trisha na umiiyak sa kawalan. Tinatawag ako ng paulit-ulit, kaya napabalikwas ako ng tayo at napatingin na lang sa kanyang tulugan. Nang makita kong wala siya, hinanap ko siya at nakita ko siya sa sulok sa may labas.
nakikipag-usap sa manika. Susubukan ko sana siyang tawagin dahil gabing-gabi na. Natakot ako nung marinig kong may ibang lengguwahe na sinasabi siya. Mabilis akong lumapit at halos magulantang ako nung humarap siya sa akin na nanlilisik ang mga mata at may lumalabas na dugo sa kanyang bibig. Pagkatapos ay itim na itim yung mga mata niya. Diyos ko, anong nangyayari sa iyo, anak ko? Yun na lang ang naitanong ko sa aking sarili. Nung simulan ko siyang lapitan, ay tumawa ito ng napakalakas na parang hindi na bata ang tono. At ang sobrang ikinagulat ko pa ay nang makita kong nagkakaroon na siya ng sungay. Kaya umiyak na lang ako at tumakbo, natakot sa sarili kong anak. May kinalaman ba yung manika na yon? Yakap-yakap niya ito habang sinusundan ako. Nagising na lang din ang asawa ko at nagulat siya nang makita niyang ganun ang itsura ni Trisha. Napaiyak na lamang siya at saka ako naman ay pinanlisikan ng mata ng anak ko. Ikaw, dapat matagal ka nang namatay. Biglang nahimatay ang anak ko pagkasambit niya nun. Mabilis ko namang inilayo sa kanya ang manika. Ayon din sa albularyo na hiningan namin ng tulong, tama ako. Yung manika yung may dahilan. Nilooban nito ng masamang dyablo ng kamatayan. Unti-unting bumabalik sa aking alaala ang lahat nung aksidente ng araw na iyon. Ako ang siyang dahilan ng lahat. Tumatawid ako nung pulutin ko yung manika at muntikan na akong masagasaan ng truck. Kaya niya pilit na niliko iyon at inararo yung mga sasakyang may tao sa loob. Ako pala ang nanakit at pumatay sa maraming taong iyon. Nang dahil sa manikang pinulot, kaya ako gabi-gabing binabalikan ng pangyayaring iyon na hindi ko matanggap. Kaya naman pilit kong nilimot iyon sa sarili ko. Umiiyak na lang ako nung magising ako sa katotohanan na dapat ako na lang pala yung namatay o nasaktan at hindi yung mga taong walang malay. Nagdudusa ako at sinisisi ko ang sarili ko. Ilang linggo din ang kasakit si Trisha matapos iyon. Kaming mag-asawa naman ay parating pumupunta sa simbahan para ipagdasal yung anak namin. At wala ngang imposible sa Panginoon dahil ibinigay niya yung hinihingi kong bumuti ang mahal naming anak. At yung manikang pinulot ko ay agad kong inilibing sa malayo upang hindi na makapaminsala pa at mailigtas na rin yung anak ko sa sarili kong kaparusahan. Dahil mahal na mahal ko ang pamilya ko. At kung paparusahan man ako ng kalangitan o habulin man ako ng kamatayan, ay malugod kong tatanggapin iyon hanggang sa susunod na buhay na ibibigay sa akin. Kung nasaan man ang mga taong namatay sa aksidenteng iyon, ay ipinagdadasal ko sila at ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.